ng Diyos sa gawain sa lugar na ito. Salamat Panginoon sa mga tao na ginagamit ng Panginoon. Christian para lalo kami palakasin, para lalo kami Panginoon i-culture how to do with you. Ama, sa oras na ito, ang puso namin ay malaking lang. Dahil yung aming pasasalamat ay sobra-sobra. Na tinawag ko ng Panginoon ng Panginoon sa iyo. Kaya Ama, sa oras na ito, hayaan mo, kayong kabutihan mo, gusto niyo ibalik namin sa iyo sa pamamagitan ng aming mga pagsamba, sa pamamagitan ng aming pagpupuri sa iyo, Diyos. Kaya palaman namin, Panginoon, kung paano na namin pagpupuri. Kaya, O Diyos, sa hapon ito, dahil inampo ang aming mga puso, Ama, patawad sa mga pagkakasala ng aming nagawa. Alam po namin ang biyaya ay sagana sa amin, hindi namin kaya susunod. Kaya, Ama, salamat po, Diyos, na sa hapon ito kami ay hahanap sa Panginoon. Na malinis ang aming mga puso. Na kami ay yung malinis dahil ay yung tubo ay mapupusto sa puso para sa aming mga kasalanan. Kaya, Ama, salamat po. At salamat din Panginoon sa lahat ng kakamito. Lahat ng tatayo sa platform na ito ng Diyos. Na makita, maranasan namin ang anointing. Maranasan namin Panginoon ang kagalaki na nagulunga sa iyo. Natawid naman ang aming mga labis sa oras na ito ay pagpupuri lamang sa iyo, Diyos. Kaya Ama, salamat na rin ang gagawin mo tagapagsalita. Itagod mo Panginoon siya sa iyong libunan. Ama, nalayo mo Panginoon yung power, Lord God. Ang kumilos sa kanyang buhay na bawat titik o Diyos na kanyang babanggitin na yung mga salita ay tuloy mo sa aming mga puso, O Diyos. At dalayan mo namin na sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay, kami ay makalakad na naayos sa iyong buhay. Kaya Ama, salamat sa 9 na taon sa mga anak mo sa lugar na ito, O Diyos, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, dalayan mo Panginoon na marami ka mga tulungan gagalihin sa lugar na ito, Diyos, na magpupuri at sasamba sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa oras na ito. Sa iyo po namin maingat na binabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan mo po ng anak na si Jesus. Ang lahat ay magsasabi na, Amen! Hallelujah! At tayo po ay umanggalan sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Ibigay po natin yung pinaka-the-best na pagpupuri sa Panginoon sa buhay. Ayan, amen. Good morning po sa ating lahat. Amin sa ating Diyos sa buhay. Amen? Ay, good afternoon pala sa ating paglinggo. Sorry, good morning. Good afternoon pala. Ayan, muli happy anniversary, CCC Hour Meetingan. Amen. Parang bilis na ng panahon. Naka 9 years na tayo sa CCC. Amen. Parang kailan lang. Handa na mga quiz sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. We are grateful. Amen. Pagkaya ng Diyos sa buhay ng umaga. Hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah. Jesus, we praise your name. Ay, kita mo sa YouTube ko. Glory to the faithful one, Jesus Christ the Son. For creation gives you praise. You are Lord, I truly praise. You are Lord, the God who reigns for eternity.
glory of your name. Creation rise to you. Worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ the Son. God is great and His grace, all the earth, all the heavens, and your name will be praised all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Hallelujah, Jesus. Holy is the Lord, full of sin, full of sin. Holy is the Lord, full of sin, full of sin. Holy is the Lord, holy is the Lord, full of sin, full of sin. Sing, holy is the Lord, holy is the Lord, full of sin, full of sin. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised before the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Oh, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised before the world. God is great, and His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. The glory of your name. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Hallelujah, Jesus. We sing glory to your name. Praise the Lord God Almighty. Praise the Lord on high. The reign of His glory stands. And we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the
praise the Lord on high. Praise the Lord on high. Let all the earth bow before you, and we crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious. Lift up your heads. Lift up your heads. Open the door. Let the King of glory come in. And forever be our God. Say, lift up your heads. Open the door. Masaya pagka ulit kayo. Mamaya, kaya na. Kaya na, bibigyan ng Lord ng pagkain. Oh, hallelujah, Holy Jesus. God. Thank you for your grace, Lord. We praise the name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Lord. to the risen King. Glory to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son. Lift up your head, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Sing, lift up your head. Hallelujah, Jesus. King of glory come in, and forever be our God. We lift our hands to you now. Lift Lift up up your your head. head. Open the door. Let the King of glory come in, and forever be our God. And forever be. And forever. Yes, Lord. And forever be our God. Hallelujah, Jesus. You will forever be our God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name, Lord God. Thank you, Jesus. Let's be able to worship the Lord this afternoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. We worship your name, Lord. Let's open our heart and worship you, God. Hallelujah, Jesus. Oh, we glorify your name. Hallelujah. Thank you for Lord. Christ you bearing all my sin and shame. In love you gave
Beyond Record. Pasal. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, Jesus. Everybody sing hallelujah, Lord. Lord is the Lamb. Oh, yes, Lord. And on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Oh, high and lifted up. Yes, Lord. Oh, Jesus. The dawning of heaven. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
an awesome God He reigns. From heaven above with wings. Down power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. From heaven above with wings. Down power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah! He reigns. Down power and love, our God is an awesome. Sing our God! He is awesome God! From heaven above with wings. Down power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. From heaven above with wings. Down power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. Oh, hallelujah, Jesus. You are awesome, God. Oh, sing to the Lord. He reigns. With grace, down power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with grace, down power and love, our God is an awesome. Sing, our God is an awesome God. Declare, sing to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. Hallelujah. Our God is an awesome God. Yes, Lord. From heaven above with grace, from power and love, our God is an awesome. Our God is an awesome God. Yes, Jesus. From heaven above with grace, from power and love, our God is an awesome God. Yes, Lord God. You are awesome, God, Lord. You are awesome in this place, Lord God. Thank you for greatness, Lord, in this place, Lord God. Na nakaabot kami, Panginoon, ng siyam na taon at malalagdagan at malalagdagan pa ito, Panginoon. We praise your name, we glorify your name, Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, praise the Lord! Amen po ba? Wala po muna sa tao po po. Lahat muna tayo ito ngayon. At kumustahin po natin ang bawat isa dahil alam ko nag-over po pa yung kagalakan natin sa Panginoon. Amen? So, bawat isa dapat wala tayong mamiss. Amen po, kakamayan natin lahat yung ating mga kapatid sa Panginoon. Kapatid kamayan. Mga kapatid. Mga kapatid. Piling ko na ikaw kasama ko, sabay na kumakawi, sabay na sumasamba. Di ba patay sa kasama? Sama-sama, ikaw ang ako sa ay sumpa. Kumusta ka na? Kumusta ka na?
sabay na sumasamba. Di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap nakikinig Ah. ng Teka. O, doon sa labas. sabay na lumamawit, sabay na sumasamba. Sarap ng pag-ibig kapag tayo sama-sama. Sarap ng pag-ibig kapag tayo sama-sama. Sarap ng pag-ibig kapag tayo sama-sama. Ayan, pwede na po natin. Welcome, love. Ayan, thank you po. So, ang lahat po ay welcome. Muli, tingnan po natin ang ating mga katabi. Sabihin natin, welcome. We love you in the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Ako po ay galing na galang sa Panginoon sa oras na ito. Hindi dahil Yes. nakita ko ang lahat, kundi nagagalak po ako dahil umabot kami ng 9 na taon sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kasi nahiya ako sa taas. So, ayan po. Siguro ako na rin ang mag-opening remarks. Gusto ko lang pong bigyan ng brief na history kung paano kami napunta sa Cubeo Christian Church. So, 2015, so August 3, nung mamatay po yung si Pastor Eric. So, nung mamatay siya, parang hindi ko kaya yung responsibilidad na naiwan niya. So, dahil hindi naman po ako totally na nakapagtapos ng Bible School, hindi naman ako graduate ng theology. Hindi ko alam kung paano i-handle yung gawain. Dahil sa nagkataon na ganun ang nangyari, talagang pinagkakawanan ko as pastor that time from August 9 yata, 9 or 10, nung after niya mailigid. So, parang ano ako noon, suntok sa buwan ika na hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Lord that time. So, I was praying, sabi ko, Lord, dalhin mo kami doon sa gawain na alam kong kayang isustain yung needs ng church. Kaya hindi na yung pang sarili kong pamilya, basta yung heart ko noon, yung pangangailangan ng simbahan ay matugunan. Hindi ko alam yung purpose ng Lord that time. Tapos October, si Day, sabi niya, Mami, birthday namin ni Papa, isi-celebrate ng isang okasyon lang. Sabi niya, doon po tayo maglang sa bahay. So, bumaba pa kami ng after church sa Painaan. Hindi ko alam kung coincidence, nakita ko doon si Pastor Ali. October 8 yata, or 11. Kasi Sunday, nagkataon na Sunday. Tapos kinumusta ko si Pastor Ali, at that time, kumustahan kami. Sabi niya, yun, ikwento ko po yung burden ko sa kanya. Sabi ni Pastor Ali, yung Sunday na yun, pwede po ba kami bumisit sa inyo? Sabi ko, sige po, Pastor. Pero ang prayer ko na time, habang kausap ko siya, Lord, pag nangyari ito, yung hindi ko. Yung confirmation. Pag umakyat si Pastor Ali ng Thursday, kasi Thursday yung usapan po natin, Pastor, that time. Hindi ko ito makakalimutan siguro hanggang sa mamatay ako. Thursday, umakyat po siya. Sabi niya, abangan ko siya kasi bibisit sila Pastor Ali that time kay Pastor Abe sa Pinugay. Doon sila sa Palo Alto that time dadaan. So, aabangan ko sila sa kanto kasi hindi nila alam kung ganito. Tapos, ang nagkataon naman, nalobat yata yung cellphone ko doon. Hanggang sa nakita ko yung van na punapanon, ano na? Sabi ko doon sa mga tricycle driver, ayun na yung hinihintay ko. Sabi ko sa kanila. So, paakyat noon yung asawa ni Jonah. Sabi ko, pwede pa sakay na nga lang, uuwi na ako, ando na ako yung hinihintay ko na kalagpas na.
So, habang ako andito, sabi ko, Lord, will mo ba na mapunta kami sa ganong gawain, dito pa so ay. Tapos, alam niyo po ba, mga ilang minuto, andyan na sila. Yeah. So, nagulat ako, sabi ko, hala na, andyan na sila. Diyan mismo sa may gate na pumarada. Kaya, nakita ko yung kabutihan ng Diyos for sa pagkakataon na yun na ang Diyos talaga, pag nanalangin tayo ng buong puso, siya ay tutugon. Amen? Amen. From then, Amen. di ba? December 6, birthday ni Pastor Eric yun. Yun, na-recognize tayo as Gugiyang Christian Church Upper Pilingan. Amen? Di ba, doon tayo nagsimba lahat sa May. So, almost October, November, 2 months ako nag-observe sa Cagayan Christian Church. Wala ako dito every Sunday. Lagi ako natin ng Pastor Leo doon sa kainaan si Pastor Tem pa that time, ang Pastor pa doon, si Pastor Abby ay worship leader pa yata noong time na yun. So every Sunday, kami ni Ate G, doon kami sa painaan. So yun po yung kabutihan ng Panginoon. From then until now, andito po tayo sa Cagayan Christian Church. Amen? Akalain niyo magkakaroon tayo ng ganitong simbahan. Amen po ba? Amen. 2019 ito na-build February 15. So, natapos na July 27. No? So, kaya di pa akong yanin. Kahit 51 na ako. February 15 nag-start, naghakot ng mga materyales dito. Natapos tayo ng July 27. Hanggang ngayon, nakatayo ng matatag ang gawain ng Panginoon dahil may mga lingkod ng Diyos na andun ang kanilang mga puso. Para maglingkod sa Panginoon. So, alam ko na hindi tayo matitignan kailanman. Amen? Dahil ang ating pundasyon ay hindi tao, kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Siya ang may akda nito. Dumayo na tayo sa maraming struggle, maraming pagsubok, ups and downs. Hindi naisipan ko na rin to-live up. Parang wala na akong kakampi. Aalis na lang ako. Pero hindi ko pinahindihan ng Panginoon yan. Amen? Amen. And mabuti Amen. po ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ng aking tatlong anak na lalaki. Wala na akong pinag-aaral ngayon. So malaya na ako, magpayapa ng aking isip. Wala na akong gastusin. Ayan po yung kabutihan ng Panginoon. Kaya habang tayo po ay yung oras ay hahabulin natin, handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Panginoon? Yes! Bukod sa ating anniversary, ito dapat yung ating excitement na nandun sa puso natin, yung pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil dito po tayo lumalago. Amen? Read your Bible, prayer every day. Amen po ba? So, at kayo pong hapon na ito, malugod ko pong ipapakilala sa inyo ang aming senior pastor. I think, malapit na ng birthday niya. Bahala na siya mamaya kung anong regalong hihingin niya sa akin. So, tatawagin ko po ang ating senior pastor para ipakilala ang ating tagapagsalita sa hapon ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay, Pastor Ivy Spirito. Maraming salamat, Pastora. Gusto ko lang idagdag ng mabilis. Walang ibang papatuloy ng CCC kung wala nang simula dito. No, kila Pastor Eric, at sa lahat ng manggagawa at nag-start ng simbahan ito. Kasama kayo sa pagdiriwang ng 9th anniversary ng CCC Upper Pilingan. At ngayong hapon, ang aking task ay ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita. Yung ating pastor ay pastor ng Cagayan Christian Church, Santa Cruz. Siya ay graduate noong 2017, parehas kami ng school sa Bethel Bible College. Pero si Pastor GP ang isa sa pinaka humawak ng buong young people ng Cagayan Christian Church. Siya yung nagdadirect ng youth camps natin at marami pang iba. Pag ako nagkakamali ay medyo nabubuhay sa usapin ng mga pastor ang youth camp. Gusto nyo ba ulit magkaroon ng youth camp? So, titingnan natin kung papayag si Pastor JP na mag-organize ulit. So, si Pastor JP, single at ready to mingle. Ayun, pero isa siya sa pinaka yung katangian ng tagapagsalita natin, isa sa pinakatahimik na pastor kapag magkakasama kami. Pero si Pastor JP, bagamat tahimik siya,
Pero lagi mo nararamdaman na nandoon siya palagi para sa pastoral team. At marami kaming mga hindi kayang gawin na siya yung sumasalo. At the same time, si Pastor JP ang isa sa let's say, pinakamahusay natin pastor sa Covero Christian Church. At nag-aral din siya, hindi ko alam kung nakailang SEM siya sa masteral degree niya ng counseling. 2 SEM. At same din kami ng school na pinasukan sa master's degree niya. So let us all welcome the man of God, Pastor JP Haria. So magandang hapon po sa bawat isa. So muli po maraming salamat po sa opportunity na makapag-salita po sa inyo ng salita, makapag-share po ng salita ng Panginoon na isang napaka-special na okasyon po ninyo. So actually po ito po yung unang beses na ako po ay makakapag-speak sa anniversary ng isang simbahan. Kaya po maraming salamat po para sa first time na experience po na ito. So napakaganda din po ng inyong tema. So mali mo yung nailagay ko dyan sa screen pero dapat po beyond grateful. So kanina po nung nag-praise worship po tayo, pagka sinabi po natin beyond, ibig sabihin po, pagka sinabi natin beyond, lampas pa doon sa normal. So parang kunwari po, ito po yung batayan ng pagiging mapagpasalamat, pagka sinabi natin beyond, lampas pa doon. So kaya ibig sabihin po talagang dapat yung buhay ng isang Kristiyano ay talagang punong-punong lagi ng pagpapasalamat. Kaya tinanong nga po natin yung katabi natin, mukha ba siyang thankful ngayon? Marami ba siyang pinagpapasalamat kaya? Kasi dapat po kung tayo po marami pinagpapasalamat, lagi tayong nakangiti. So sige po, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, inaalihan ko po yung bawat isa na tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. At pagkatapos ko po mag-pray, manatili na lang po tayo sa ating upuan. Sige po, sa ating pagkakatayo. Sige po, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito na minsan pa meron kami isang espesyal na okasyon, Panginoon, pagdiriwang ng iyong kabutihan, katapatan, Panginoon, at kagandahang loob dito po sa aming mga kapatid at dito po sa Covero Christian Church Upper Kilingan. Lord, tunay po sa aming mga narinig, lahat po ng mga bagay ay pinangyari mo ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Kaya naman ito sa 9 na taon na ito, Panginoon, kami po ay nagdiriwang sa katuparan, Panginoon, ng mga plano mo at mga paplanuhin mo pa sa simbahan na ito, Panginoon. At Lord, sa hapon na ito, nawa sa dulo ng inyong salita, Panginoon, naman kami ay makapagdiwang ng mayroong buong puso sa paraang, Lord, na nakakalugod sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nang sa gayon, Panginoon, kami po ay lumago sa aming mga puso mapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. So manatili po tayo nakatayo at samahan lang po kung basahin yung ating introductory verse po na galing po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So muli po, pangalawang beses yung may conviction po at may pupuno ng energy. Diba? 1, 2, 3, go. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So sige po, makakaupo na po tayong lahat. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So kung babasahin po natin yung introductory verse po, makikita po natin na ang desire po sa atin ng Panginoong Diyos, laging maging mapagpasalamat. So tinanong po natin yung katabi natin, reklamador ba yan o mapagpasalamat? Pagkakakilala nyo, kasi nalitong mareklamo. So pagpapansinin natin, dapat pala walang lugar sa isang Kristiyano yung pagiging mareklamo o reklamador. Kasi ang gusto ng Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkakataon tayo ay mapagpasalamat. Pero aminin po natin, hindi sa lahat ng pagkakataon ang daling magpasalamat. Pero nawa ko sa ating pag-aaral po ngayon, tayo po ay matutong maging mapagpasalamat sa Panginoon. So sino po dito naka-experience ng manood po ng pelikula sa isang sinihan po? Taas po yung kamay.
Ay, so naka-experience ko manood sa sinehan nung yung 3D po nila na kung tawagin, yung meron kang sinusuot na salamin. Ayan. Kasi po pagka nanood po kayo ng sine na 3D, meron po kayong susuotin na salamin, tapos yung isa po dito ay blue, yung isa po ay red. Ay, para kasi pagka hindi mo yung suot, ang makikita mo dun sa screen, malabo. Ay, meron po isang pamilya, nanood sila ng 3D. Ay, yung nanay, trinit niya yung mga anak niya. Ay, tapos 3D, so excited silang manood. Ay, so inabot sa kanila yung salamin, ganyan. Tapos nanonood na sila. Siguro mga after 10 minutes, yung anak, parang kinakalimit yung nanay. Sabi na, maalis na tayo. Pangit naman itong pinapanood natin. Hindi ko masyadong makita. Sabi, ba't di mo ma-enjoy? Ganyan. Tapos sabi rin nga nung nanay, kaya naman pala hindi mo sinusuot yung 3D glasses. Ay, kasi pag suot ko yung 3D glasses, dun po mabubuhay yung pelikula na pinapanood. Parang mas nagiging totoo, parang nagiging 3D sila na parang pwede mong hawakan. Ay, sarang ganun po kung ma-experience nyo po, try nyo po minsan. So parang ganun din po tayo minsan sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan hirap po tayo magpasalamat kasi wala tayong lens of faith. Di ba parang minsan kailangan mo sumuot ng salamin na may lente ng pananampalataya para makita mo yung isang bagay sa may panibagong pananaw, sa isang panibagong perspektibo na makikita mo, magagawa mo magpasalamat. Di ba kaya kung minsan yung mga Kristiyano mariribel na bakit ang saya-saya mo pa din, ang dami mong problema. Kasi nakikita mo yung pagkakataon mo sa buhay, yung circumstances mo sa buhay, na meron kang lente ng pananampalataya. Kaya sa umaga pong to, ayun po yung ating pagninilay-nilaya na ang gusto po ng Panginoong Diyos sa atin, tayo po ay mamuhay ng mayroong laging pagpapasalamat sa puso. God wants us to and commands us to always be grateful. So dapat po ang isang Kristiyano, natural sa atin na maging mapagpasalamat. Pero paano po ba tayo magpapasalamat sa Panginoong Diyos? What does it mean to give thanks to God? So yun po yung ating pag-aaralan sa inyo pong nabiling tema na Psalm 9 verses 1 and 2. So sabi po dyan, I will give thanks to you, O Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. So muli po, babasahin ko po, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. So, paano po kaya tayo magpapasalamat dapat base po doon sa binasa po natin ng mga talata? So, 5 bagay lang po na nagtatapos po sa salitang up. Kasi pagpapasalamat pagbalik po sa Panginoong Diyos. So, ang una po natin makikita, para po tayo makapagpasalamat sa Panginoong Diyos, dapat po laging may kasama na offering. We must offer up our whole heart sa Panginoong Diyos sa ating pagpapasalamat. So basahin na po natin ulit yung number 1, offer up a whole heart. So buong puso, kasi pagka binasa po natin, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. So with all my heart. So ano po ba ibig sabihin ng heart? Doon po sa binasa po natin, sabi po dyan, yung heart, ito po yung kaibuturan ng isang tao. Diba? Kaya naman sabi pagka mga nanunuyo, mahal na mahal kita ng buong puso, ganyan. So ibig sabihin yung kabuuan ng iyong sarili, parang yun po yung kinocontain ng puso. It encompasses the inner life of a person, including feelings, desires, intellect, and decision-making processes. So ibig sabihin, di ba sa panahon po ngayon, sabi po nila, pagka umiibig ka, sabi mo, dapat gamitin mo yung utak mo, wag yung puso mo. Nga lang sa panahon po natin ngayon, magkahiwalay yung utak at puso. Pero sa panahon po nila, pagka sinabi mong puso, magkasama yung utak at puso. Pagka sinabi mong puso, kasama din yung pag-iisip mo. Ganyan. Kaya po, parang tinutukoy po dun sa atin na when we give, when we offer, pag tayo po ay magpapasalamat sa Panginoong Diyos, dapat ibigay natin yung ating buong puso. Hindi patsi-patsi lang, kundi buo nating mga puso. So sabi po dyan, to give thanks to God with all our heart means that we are to submit our hearts to Him. So ibig sabihin, i-offer mo yung puso mo sa Panginoong
Diyos, iaalay mo yung puso mo sa Kanya. Pero ano po yung laman ng mga puso natin? Gabasa po dun sa nabasa po natin kanina. Kasama sa pag-alay ng puso sa Panginoon, yung feelings mo, yung desires mo, yung pag-iisip mo, lahat ng mga desisyon mo sa buhay, ibibigay mo sa Kanya. So yun po ibig sabihin na tayo po magpapasalamat sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin pagka ikaw ay mayroong thankful heart, kasama mo yung pag-surrender mo sa Panginoong Diyos. Ayan. So, alam ko po na i-share ko na po itong analogy na ito na meron po akong kapatid, may sarili po siyang kwarto sa bahay. Ayan. Kasi yung nanay ko po, automatic po yun, everyday kailangan nagwawalis. Ayan. Kasi mababa po yung bahay namin, laging pinapasok ng alikabok. Ayan. Pero dahil po yung kuya ko po na may sarili siyang kwarto, minsan ayaw niyang magpapasok sa kwarto niya. Ayan. Kaya po madalas pagka maglilinis yung nanay ko, yung kwarto po namin madadaanan, yung sala, yung kusina, yung kainan. Pero yung kwarto ng kuya ko, hindi po niya madadaanan kasi laging nakalak. Ayun. Kaya naman po kami kapag uutusan na may kunin sa kwarto ng kuya ko, lahat kami ayaw kasi dun sa kwarto niya, kulog, maalikabok sa paa, ganyan. Ayun. So pag tayo po nag-reflect, ganun din po yung buhay natin. Para po tayo may mga kwarto-kwarto sa buhay. At kapag hindi po natin yung pagbubuksan sa Panginoong Diyos, asahan po natin mananatili po yung marumi, mananatiling madumi, mananatili pong hindi naayos ng Panginoong Diyos. Kaya pag tayo po mapagpasalamat sa Panginoong Diyos, dapat willing tayong ibukas lahat ng parte ng puso natin sa Kanya. So tanongin mo nga yung katabi mo, may sarado pa ba dyan? So ipagbukas mo na sa Panginoong Diyos. Kasi yung pagka tayo po nagpasalamat sa Panginoong Diyos, sa Thanksgiving po is a recognition ng ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Di ba? Pagka nakaranas ka ng mabuti sa Panginoong Diyos, bakit mo pa i-hold back yung ibang parte ng buhay mo kung naranasan mo na yung kabutihan ng Panginoong Diyos? Kung naranasan mo na yung kagalingan niya, bakit hindi mo pa ibibigay sa Kanya lahat? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, ibigay mo na yan. So God wants us to give, to submit our hearts to Him. So yung emotions natin, Lord, ano bang mga laman ng isip ko na hindi nakakalugod sa iyo? Para kung nakagawa ka sa akin ng maganda, ayusin mo na rin pati ibang parte ng buhay ko. Yung will natin, pati yung character natin. Yun po yung isang halimbawa ng thankful na character po na tayo po ay mayroong pagpapakumbaba at iniaalay natin sa Kanya. Dahil naranasan po natin yung kagalingan ng Panginoon. So let us reflect po, yung puso ba natin ay buong-buo sa Panginoong Diyos? O meron po tayo dyan nakasarado na, Lord, isasara ko muna to, lulunukin ko yung susi para hindi mo mabuksan. But God wants us to have the wholeness of our heart. At isa pong sign na tayo po ay meron talagang tunay na puso nagpapasalamat, yung buong-buo po nating puso ay kaya po natin ibigay sa Panginoong Diyos. Kasi muli po, kagaya po na nabanggit ko, kung naranasan mo yung kabutihan ni Lord dito sa parte na to ng buhay mo, bakit hindi natin ibigay na lahat sa Kanya? Kasi naranasan natin yung kagalingan niya dito. Diba? Kung magpapasalamat ka, Lord, ang galing ng ginawa mo sa buhay ko sa trabaho. Then angkinin mo na rin yung buhay ko sa pamilya. Ayusin mo na din lahat sa akin. So yun po yung isang sign na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. We offer up our whole hearts to Him. So offer up our whole hearts sa Panginoong Diyos. Tapos pangalawa po, we must look up in awe. So tingala po tayong lahat, pero sa mga mahiluhin po, wag na po, baka dalhin po ngayon mamaya. So may lesson po ba mamaya? Mamaya wala pong titingala pagka kumain ng lesson, baka hindi na po makaibalik. So look up in awe. So pagka binasa po natin, sabi po doon, I will tell all of your wonderful deeds. Wonderful deeds. So ano po ba ibig sabihin ng wonderful deeds? Pagka inaral po natin yun, ang sinasabi lang po doon, pagka sinabi pong wonderful, beyond ordinary, extraordinary nangyayari sa atin. Sabi po dyan, yung mga bagay po na wonderful, ang kadalasan pong i-connect dyan, kaya siya naging kagilagilalas, kamangha-mangha, dahil may pagkilos ng Panginoon na sinama. Kaya sinasabi po doon na, I will tell all of your wonderful deeds. Sasabihin ko lahat ng mga bagay na ito dahil sa gantong paraan ka kumilos sa buhay ko. So parang tayo po ay naa-amaze sa pagkilos ng Panginoong Diyos. So tingnan mo po yung katabi mo.
Ay, sabi mo sa kanya, sino mag-aakala magiging ganyan ka? Ay, ang galing ni Lord sa buhay mo eh. Hindi ko inakala magiging ganyan ka. Pero sa tulong po ng Panginoong Diyos, yan, isa po yung wonderful deed ng Panginoon na yan, na kung paano mo naging ganyan yung katabi nyo. O sa tingin niyo po, kailangan parang pagkilos ni Lord sa kanya. Ay, pero ang tinutukoy po doon pagka sinabi natin wonderful deed, it is a recognition na itong bagay na ito ay walang iba kundi gawa ng Panginoong Diyos. We put the credit sa Kanya na, Lord, this is your wonderful deed, ikaw yung may gawa nito. At ito pong ating celebration, it is a celebration of God's wonderful deed. Di po ba yung share ni Pastora G, lumampas yung pan, pero nakarating pa rin dito. Di po yung coincidence dahil naniniwala po tayo, God is not a God of coincidences. Pero sa buhay nakaplano ang lahat. So, paano po yung tayo magiging mapagpasalamat? Sabi ko dyan, to be thankful to God means recognizing that what we have, where we are, and who we are all but to His intervention in our lives. Para tayo maging mapagpasalamat, dapat ma-recognize mo na, Lord, lahat ng nangyari sa akin, ikaw yung may gawa. Pinahintulutan mo itong lahat ng mga bagay na ito. Kaya doon po tayo magkakaroon ng lens of faith. Di ba kahit may problema ka, pero pagka nakita mo na, ay, inalaw ito ng Panginoong Diyos kasi sa gantong paraan niya ako tinuturuan tumibay yung pananampalataya ko. Magiging mapagpasalamat ka sa Panginoong Diyos. Kaya doon natin masasabi na, ay, it is God's wonderful deed. Walang nakakalampas sa paningin ng Panginoon. Kaya yun po yung recognition doon na mamangha ka. Di ba kaya nga kung may mga kanta tayo, di ba yung what if your blessings comes through raindrops? No, salamat sa pagtuturo at pagtutuwid mo kasi inaalawin ng Panginoong Diyos sa gawa at inaalawin ng Panginoong Diyos. So we recognize it is the movement of God. So isa po sa na-amaze ko na nagpunta ko ako sa CCC. So pagka-testimony, isa po yun sa mga paborito kong part, pagka-testimony. Kasi di ba minsan po nare-remind tayo ng mga bagay na minsan dinidismiss natin, pero marirealize natin ay lahat pala ng bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Yung simpleng magising ka sa umaga, it is a movement of God dahil inalaw ka niyang magising pa. Sabi mo nga sa katabi mo, praise God, nagising ka pa. So wala ko sa ating matapot matulog mamaya. Kasi naalala ko yung share ko yung Pastor Ay, lahat po tayo natutulog with the expectancy na magigising tayo kinabukasan. Pero kapag tayo po nag-reflect, yung araw-araw na nagigising tayo, isang pagpapala sa Panginoong Diyos dahil meron pong mga tao hindi na nagigising kinabukasan. Kaya pag na-realize po natin na lahat ng mga bagay, kahit gano'n man yan kasimple o kaliit, pero kapag na-realize natin na yung mga bagay na iyon lahat dumaan sa paningin ng Panginoong Diyos, magiging mapagpasalamat tayo sa Kanya. Kahit pangit man yan o maganda, dahil alam natin na Lord, dumaan to sa paningin mo, alam mong mangyayari to sa buhay ko, magpapasalamat ako sa iyo. Kaya taas ko yung mga may problema ngayon. Pasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa mga hindi pa po nagtataas, hintay lang po kayo, parating na rin po yung problema nyo kasi yun po yung cycle natin na mga Kristiyano, dadaan po tayo sa pagsubok. Kaya po pangalawa po natin, let us look back. Ano kaya yung mga nangyari po sa atin itong mga nagdaang araw na minsan iniisip natin, ay normal lang yun, ganyan. Pero kapag binalikan natin, pwede natin makita, ay nandun pala yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Yung simpleng hindi ka dalhin sa trabaho, yung simpleng na-miss mo yung jeep, tapos na-realize mo, kaya ka pala hindi agad nakasakay ng jeep kasi biglang may aksidente pala dun sa dadaanan mo. Sa mga ganun pong simpleng paraan, if we recognize the hand of God in everything, magkakaroon po tayo ng pusong mapagpasalamat. Dahil naniniwala po sa panahon po ng mga Hebrews, para po sa kanila, lahat po ng bagay ay spiritual. Hindi po hiwalay ang secular sa spiritual. So parang they see things in spiritual life na lagi pong kaugnay ang Panginoong Diyos. Saka po yun po yung pwede po natin matutunan na lahat ng nangyayari sa ating buhay. Hindi ko po sinasabi na maging spiritual po tayo, na spiritual na in a sense na laging nag-speak tapos mga ganyan po. Pero lagi po natin i-recognize na ang Panginoong Diyos kasama po natin maski po sa normalcy ng buhay. Kahit gano'ng ka-normal yung buhay mo, ang pwede mong asahan, laging kumikilos dyan ang Panginoong Diyos. At kapag ni-recognize po natin yun, we will always be in God. We will look up and give thanks sa
Panginoong Diyos. Ayan. So tinanong nga yung katabi mo, mukha bang normal o abnormal? Kaya mukha bang extraordinary yung buhay? Ayan. So lahat po yan, kumikilos po ang Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Ayan. So ano po yung una? We must offer up a whole heart. Pangalawa po, we must look up in awe sa Panginoon na lagi recognize po natin na Lord, lahat ng bagay ay dumaan sa paningin mo. At yung pinakapangatlo po, let us speak up in overflow. Yung hindi mo talaga mapigilan na makapagbahagi ay. So sino dito pagka nakarinig ng chismis, excited i-share sa kapitbahay. Ano pagka may narinig tayong balita, excited tayo. Kapag ka talagang gustong-gusto natin yung balita na yun. Ay, so kanina po, lumabas po kami ng mga ushers sa Pugayo Christian Church Way. Yung mga lola po doon, makaka-Catherine dahil narapod. So meron po doon isa, alam na alam niyo yung trivia kay Catherine. Talaga naman nag-uusap. Lahat ng mga alam niyo, sinishare niya. Ay, sarang tawa, ganun din po tayo, yung puso kong mapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Hindi mo mapigilang ibahagi yung pinagpapasalamat mo sa Panginoong Diyos. Ay, kaya tanungin mo ngayon katabi mo, mahihain ka bang mag-testify? Ay, magkakaalaman na po tayo. Ay, pero napapunin ko yung ma-develop mo sa akin na meron tayong kagustuhan na maibahagi yung sinasabi po ng yung mga naranasan po natin sa Panginoon. Kasi sabi po dyan, I will tell all of your wonderful deeds. Ayan. So sa panahon po nila, pagka sinabi po natin tell, inaalala po nila lahat ng ginawa ni Yahweh. Ganyan, inuulit-ulit nila, kinikwento nila. Ayan, ganyan, kumbaga hindi nila sinasarili yung na-experience nila. Ayan. So sa panahon po nila, pwede pong ibinigilan nila, pero ito rin po yung paraan nila ng pagsamba sa Panginoong Diyos. Diba? Kaya nga naman po, meron po silang reading ng word ng Lord. Diba? Meron po silang tinatawag po natin na Lectio Divina. Binabasa po nila yung salita ng Panginoong Diyos. Tapos at the same time po sa panahon po ni Moses, sabi niya, basahin niyo yung ginawa ng Panginoong Diyos sa mga batang henerasyon nang sa ganun makilala nila ang Panginoong Diyos. So ang ganun din po, the reason why God wants us to tell is so that we will always remember at hindi po natin malilimot yung ginawa ng Panginoong Diyos. At alam niyo po ba, kapag kasi i-share mo yung ginawa sa'yo ng Panginoong Diyos, mas mataas yung tendency na hindi mo yan malimutan. Kasi every time that you tell it, you relive the experience ng goodness ng Panginoong Diyos. Kaya parang i-encourage po na i-share po natin yung mga nararanasan natin sa Panginoong Diyos para hindi natin malimutan yung ginawa sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya tanungin mo yung katabi mo, anong chismis mo sa akin ngayon? Anong gusto mo ng ano kaya yung mga pwede po nating sabihin sa kanila. So what can you tell others about what God has done for you? Ano kaya yung pwede mong i-share sa iba na kung paano mo naranasan yung Panginoon? So natatandaan ko po, umaten po kami nun ng discipleship program po nun sa CCF. Yung asawa ko ni Peter Tansy, nag-share lang siya, paano mo i-share yung gospel sa ibang tao. So in example po niya, kunyari sasakay ka ng airplane, ng jeep, ganyan, pwede mong tanongin yung katabi mo, ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Ganyan. So siguro nakapag-asawa ng ganyan. Pero tas ang sasabihin niya, ako naman ang isi-share ko, yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, nung nakatanggap ako sa Kanya. So tas pagka naaalala ko po yun, at lagi ko rin pong naririnig sa mga pastors, sabi po nila lagi, preach the gospel to yourself every day. Para sa gayon, yung alab ng puso mo, hindi siya manlalagig. Kasi lagi-lagi yung inaalala yung naranasan mo sa Panginoong Diyos. Kaya pag God wants us to tell of His wonderful deeds, nang sa gayon po, hindi natin malimutan at yung puso po natin lalong mag-alab